Ang ulo ko. Aray ko. Noel, Oh, bakit bigla kang bumangon? makirot ang ulo ko, Sabel. Ha? Bakit? Paano ka? Ewan ko. Nagising na lang ako na biglang sumakit ang ulo ko. Baka napagod ka lang sa pagtatanim natin kanina sa Hindi, kaingin. hindi naman ako napagod dahil tinutulungan mo ko Wala nang magsama tayo. Ngayon ka lang nagkaganyan. Matinding kirot ng ulo ko. Natatakot ako, Sabel. Baka Ano? baka may sakit akong delikado. Tao po. Divina. Camila. Dali lang. Divina. Nakatulog na yata si Camila. Wala rito ang inay ko, Jerry. Ha? Nasaan? Dumalo sa kapatid niya may sakit dun sa kabilang bayan. Ganun ba? Mm-mm. Naistorbo ko yata ang pagtulog mo. Hindi pa naman ako nakakatulog. Bakit? Bakit natagalan bago kita pinagbuksan ng pinto? Hindi mo ba ako nabusesan? Pwede ba namang hindi kita mabusesan? Sa lahat ng pinsan ko, ikaw ang madalas mamasyal dito. Madalas ako pumasal dito sa inyo. Kasi nangako ako sa itay mo bago siya nalagutan ng hininga noong nakarang taon. Na aalagaan ko kayo ng inay mo. Alam ko naman na ikaw yung kumakatok. Meron lang akong ginagawa sa kwarto, kaya hindi ako nakalabas agad. Oh, bakit ka pala naparito? May pinuntahan ako malapit dito kaya dumaan na ako dito sa inyo. Baka hindi ka pa inaantok. Kwentuhan muna tayo habang hindi pa umuwi ang inay mo. Sa ibang araw na. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Huwag mo nang alamin. Nagiging malihim ka yata ngayon ah. Di naman. Kukumustahin ko lang sana si Tony. Huwag na nga natin pag-usapan ng lalaking yun. Ha? Bakit? Nagkalabuan ba kayo ng boyfriend mo? Ay, Jerry, hindi sa tinataboy kita, ha? Tsaka na lang tayo mag-usap. Pero, Ayoko maabala ngayon, pinsan. Ay, sige na. Kakaalis ka na. Ay, sabi nung to. Divina? Nay? Ano yung ginagawa mo? Ano mga pinagsasabi mo? Nakaluhod ka, nakadipa ang mga kamay sa harap ng baligtad na krus. Nay? Ano ka? Mangkukulam? Parang gawain ng isang mangkukulam ang ginagawa mo, Divina. Ang inaasahan ko, Nay, mamaya pa kayo makakauwi. Napaaga ang pag-uwi ko dahil naging maayos ng kalagayan ng kapatid kong inatake sa puso. Inabutan niyo tuloy ako sa ginagawa ko. Magtapat ka nga sa akin. Ay, hindi na ako magkakaila sa inyo. Ang ginagawa ko ay gawain ng isang mangkukulam. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Malinaw ho ang aking isip. Kung malinaw ang isip mo, bakit ka gumagawa ng gawain ng isang kampo ng dilim? Naapi ho ako. Naapi, Nagtiwala ako pero niloko. si Tony ba ang tinutukoy mo? Hayop na siya. Hayop siya. Maluloko. Pero ang alam ko, maayos ang relasyon nyo ng iyong nobyo. Matapos kong ipagkatiwala sa kanyang sarili ko, bigla na lang siyang nawala. Pinagtaguan niya na ako. Ha? Niloko. Hindi niya ako totoong minahal tulad nung sabi niya.
tulad ng pangako niya. Wala siyang hinangad, kundi maangkin lang ang pagkababae ko. Kaya ako nag-aaral ako ng pagkukulam para makaganti ko sa ginawa niyang panluloko sa akin. Divina, Hindi niya matatakasan ang galit ko. Kahit nasaan si Tony, matitikman niyang paghihiganti ko. Matitikman niya ang bagsik ng kulam. Noel, bakit di ka pa mag-almusal? Hanggang ngayon, Isabel, nag-aalala pa rin ako eh. Nag-aalala? Saan? Doon sa matinding pagsakit ng ulo ko kagabi. Huwag mong intindihin yon. Huwag mo ikabahala. Kahit nawala ng kirot, halos magdamag na hindi ako nakatulog. Wala kang sakit na delikado, okay? Ewan ko. Mag-almusal ka na rin. At maaga tayo mag-aasikaso ng mga gawain natin sa kaingin. Parang ayoko muna magtrabaho eh. Noel, malamang yung pagsakit ng ulo mo, epekto pa rin ng pagkabagok ng ulo mo sa bato nung isang araw. Hindi ko nga maalala na nabagok ang ulo ko. Sabi ko nga sa'yo, diba, habang nakaangkas ka noong minsan sa tricycle, Oh, aksidenteng nahulog ka at nabagok ang ulo mo. Kaya mayroon kang mga hindi naaalala. At kaya siguro sumakit kagabi ang ulo mo. Huwag ka nang mabahala. hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi ko nasisigurong wala na nga ako sakit na delikado. Ipagagamot kita. Ha? Sa ospital? Sa tiyuhin kong albularyo. Albularyo? Tata Erning, bakit ho kayo napailing? Malinaw ang mensahe. Ang nabuong tulaw na kandila. May sinaboy ko sa tubig sa palanggana sa perang. May sakit ho ba si Noel? Noel pala ang pangalan ng kinakasama mo. Hindi ko alam na nagkaroon ka ng kinakasama kung hindi ka pa napasyal dito sa akin. Hindi ko na ho na ipaalam sa inyo mga kamag-anak ko na meron na akong kinakasama. Dahil biglaan ho ang naging pagkakaunawaan namin ni Noel. At naging abala ho ako sa mga gawain sa kaingin. Alam niyo naman hong ako lang mag-isang nag-aasikaso ron mula nang yumao ang mga magulang ko. Mabuti nga ho, dumating sa buhay ko si Noel. Nagkaroon ako ng katuwang sa buhay. Hindi maaaring magkamaling nakikita ko sa mensahe ng nabuong kandila. Oh, Walang sakit ang kinakasama mo, Sabel. Oh, kung wala ho akong sakit, Tata Erning, ano ho kayang dahilan ng bigla't matinding pagsakit ng ulo ko kagabi? Noel, ang nagpahirap sa'yo kagabi. Ulam. Ulam? Ano sinabi niyo, Jamila? Nag-aaral ng pangkukulam si Divina? Yun ang sinabi niya sa akin kagabi, Jerry. Baka naman nung nagbibiro lang ang pinsan ko. Hindi siya nagbibiro. Dinatanggo siya kagabi sa kanyang kwarto na nakaluhod at nakadipa ang mga kamay sa harap ng baligtad na krus. At nagsasalita siya nang hindi ko maintindihan. Nagkalabuan na ho pala sila ng kanyang boyfriend. Oo. Ang sabi niya, tapos raw niya ipagkatiwala ang sarili niya kay Tony. Naglaho na raw na parang bula ang lalaking yun. Hindi na niya matawagan at hindi na nagparamdam sa kanya. Pinagtaguan na raw siya, tinakasan. Kukumustahin ko pa naman sana kay Divina ang boyfriend niya. Dahil may nabalitaan ako na may riding in tandem daw ho na humarang sa isang kotse. Pinababa ang driver at hinampas sa ulo. Pagkatapos, tinangay ang sasakyan. Saan nangyari yun? Sa highway daw ho, boundary nitong barangay natin.
Pero nang humingi ng tulong sa mga barangay tanod na nakasaksi sa nangyaring nguldapan at pangangarnap, wala nang lalaki bumagsak sa tabing daan matapos sampasin sa ulo. Sa pinsan mo ako nag-aalala, Jerry. Hindi ho tama na nag-aaral ng pagkukulang si Divina. Para makapagiganti sa kanyang boyfriend na nanloko sa kanya. Gigisingin ko siya sa kanyang kwarto para makausap mo siya. Huwag na ho. Hihintayin ko na lang siya magising para makausap ko siya. Oh, Jerry, hindi ko alam ang gagawin ko. Tulungan mo ko. Ayoko maging mangkukulam ang anak ko. Totoo ho kaya yun, Tata Erning? Totoo ho kayang may kumukulam kay Noel? Hindi maaaring magkamaling nakikita ko sa mensahe ng mga nabuong kantila sa pera. Isabel, maaaring totoong sinabi ng tiyuhin mo. Ikaw na rin ang nagsabing dinala mo sa kanya dahil mahusay siyang albularyo. Tata Marami siyang Erning. natulungan at nagamot. Matutulungan o magagamot niyo ba si Noel? Kung ang ibang tao na tutulungan ko, ang kinakasama pa kaya ng sarili kong pamangkin, ang hindi ko matulungan, Paano niyo ako matutulungan? aalamin ko kung sino ang kumulam sa iyo, Nobel. Oh, Malaman niyo kaya kung sino ang mangkukulam, Tata Erning? Kapag nagsagawa ako ng ritual at orasyon, malalaman ko kung sinong kumulam kay Nobel. Makikilala natin ang mangkukulam. Nay! Nay! Divina? Bakit? Bakit parang balisa ka? Kasi nagising ako. Naramdaman ko nagiinit ang buo kong katawan. Nagiinit? Oo. Teka. Ay, ako! Mainit nga ang mga braso mo. Ang leeg mo. Anak, inaapoy ka ng lagnat. Wala ho akong lagnat. Pero bakit? Hindi ho pangkaraniwan itong biglaan at kakaiba ko naramdaman eh. Anak, baka naman kailangan ka na magpa-doktor. Hindi kailangan magpa-doktor. Wala akong sakit. May nagpapahirap sa akin, inay. May kumukulam sa akin. May kumukulam sa'yo? Yan ho yung tiniyak sa akin nung nagturo ng karunungang itim. Kapag gumamit ako ng kulam, merong maaaring kumulam sa akin. Diyos ko. Pero hindi ako magpapatalo, Nay. Aalamin ko kung sinong kumukulam na yan. At lalabanan ko siya ng kapangyarihan sa kapangyarihan. Kulam sa kulam! Ano, Jamila? May kumulam kay Divina? Yun ang hinala niya, Jerry. Kaya nagising siyang nagiinit ang buong katawan niya. Kakausapin ko siya. Pero nagkulong siya sa kanyang kwarto. Nabanggit niyo ba sa kanyang narito ako sa harap ng inyong bahay? Oo, pero saka ka na raw niya kakausapin. Kailangan ho ni Divina ang tulong. Gusto ko nga makausap mo siya eh. Para maglinaw ang isip niya. Para huwag na niyang hangarin na maging mangkukulam. Baka ho, pwedeng pasukin ko siya sa kanyang kwarto. Huwag. Sa lahat ang ayaw ni Divina yung iistorbuhin siya. Makapagsalita ang kalaman niya ng hindi maganda. Baka magalit lamang siya sa atin kapag basta kita pinapasok sa kanyang kwarto. Sige ho, aalis na muna ako. May pupuntahan ako sandali. Pero babalik ako dito, Jamila. Oo, sige Jerry. Huwag ko kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang pinsan ko. Para matanggal sa pagkatao ni Divina ang pagiging mangkukulam. Aray ko. Ang ulo ko. Divina!
Divina! Ano yung bumagsak dito sa kwarto mo? Nay, At bakit nakahandusay ka sa sahig? okay lang, huwag niyo ko alalahanin. Nabuhay lang ako dahil sa tindi ng sakit ng ulo ko. Dahil sa kapangyarihan na kumukontra sa kapangyarihan ko. May kumukontra sa kapangyarihan mo? Meron din ay ang mangkukulam na siya ring may kagagawa ng pag-iinit ng buo kong katawan kanina. Nararamdaman ko malakas. Mabagsik ang kanyang kapangyarihan. Kaya kahit nagsagawa ako ng ritual, di ko maramdaman, di ko makilala kung sino siya. Anak, baka naman kailangan huwag mo nang hangaring makilala pa kung sino nagpapahirap sa iyo. Alisin mo na sa pagkatao mo ang pagiging mangkukulam. Hindi ho. Sino man ang mangkukulam na nagpapahirap sa akin, lalabanan ko. Divina! Lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Father Melchor, pasensya na po sa abala. Wala kang dapat alalahanin sa akin. Tapos na ako magdasal nang sabihin sa akin ng isa kong tauhan na nais mo akong makausap. Naparito po ako sa inyong parokya dahil kailangan ko ang tulong ninyo. Anong problema mo? Hindi po ako ang may problema, Father. Ang pinsan ko po na nalalabuan ng pag-iisip. Kaya ginawa po ang lahat upang siya maging isang mangkukulam. May pinsan kang mangkukulam? Mayroon po, Father. Niloko daw po siya. Tinakasan ng kanyang boyfriend na dapat managot sa kanya. Gusto niyang gumante sa pamamagitan ng kulam. Hindi tama ang gustong mangyari ng pinsan mo. Nalalabuan siya ng pag-iisip. Kaya kailangan talaga niya ng tulong. Ano po bang dapat na gawin, Father, para mawala sa pagkatao ng pinsan ko ang pagiging mangkukulam? Ano po, Father? Tata Erning, Tapal, mabuti nagbalik ka rito sa bahay ko. talagang babalik ho ako rito. Inihatid ko lang ho sandali sa amin si Noel para makapagpahinga. Gusto mo kayang magpahinga ang iyong kinakasama? O meron ka lang hindi gusto na malaman niya? Tata Erning, Pasensya ka na. Pero pakiramdam ko, may gusto kang ilihim sa iyong kinakasama sa Bel. tama ho kayo. Hindi ko ho gustong malaman ni Noel kung sinong kumukulam sa kanya. Dahil nervyoso ho ang lalaking yun. Baka lalo ho siyang nervisin kapag nalaman niya kung sinong nagpapahirap sa kanya. Hindi ko pa rin alam kung sinong kumulam sa kanya. Hindi pa ho kayo nakakapagsagawa ng dapat niyong gawin para malaman kung sinong mangkukulam? Tapos na akong magsagawa ng ritual at orasyon. Pero hindi ko pa rin malaman at makilala kung sinong nagpahirap sa iyong kinakasama. Dahil lumalaban siya. Lumalaban ho ang kumulam kay Noel? Oo. Kumagamit siya ng pangontra sa aking ritual at orasyon. Ang takay ko lang nararamdaman, babae ang nagpapahirap sa iyong kinakasama. Babae? Babae ang kumukulam kay Noel? Isang babae na matindi ang galit sa iyong kinakasama. Sino ho ang babaeng yun? Yan ang aalamin ko. Sa patuloy naming sagupaan ng kapangyarihan sa kapangyarihan. Tata Erning, Tabel, huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapatalo sa nagpapahirap sa iyong kinakasama. Kapag hindi siya sumuko sa aming labanan, mapipilitan akong patayin siya sa kulam.
Noel? Isabel, Ah, nagkausap ba kayo ng tiyuhin mo? oo. Ano sabi niya? Wala kang dapat ipag-alala o ikabahala. Sinuruan kumulam sa akin. Sabihin mo, gusto ko kasi sumama sa'yo kanina pagbalik kay Tata Erning. Pero nagpilit kang ikaw na lang mag-isang lumakad. Kasi nga, ayoko nag-aalala ka't nababahala. Kapag hindi mo sinabi sa akin ang napag-usapan yung ng tiyuhin mo, pupunta ako sa Ay, kanya. wag! Hindi na kailangan. Sinuruan kumulam sa akin. Hindi raw makilala ni Tata Erning. Dahil ang isinasagawa niyang ritual at orasyon ay kinukontra na ng kulam sa'yo. Pero natitiyak daw niya na babae ang nagpahirap sa'yo. Babae? Isa raw babae na may matinding galit sa'yo. Wala akong natatandaan na babaeng nagawan ko ng kasalanan at maaaring magkaroon ng matinding galit sa akin. Huwag mong guluhin ang isip mo sa bagay na yan. Isabel, Ipanatag mong loob mo. At anuman ang mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi ako natatakot sa babaeng nagpapahirap sa'yo. Kahit sa isang mangkukulam, ipaglalabang kita ng patayan. Oh, Jerry, kanina ka pa ba? Kararating ko lang, Divina. Sabi ng inay ko, parito ka na raw kanina umaga. Oo. Pero may pinuntahan ako sandali. Bago ako nagbalik dito sa inyo. May ginagawa lang kasi ako sa kwarto ko eh, kaya hindi kita napakiharapan kanina. Mabuti. Hindi ka na masyadong abala ngayon. Pakakapag-usap tayong mabuti. Tungkol saan? Tungkol sa pagiging isa mong mangkukulam. Jerry? Ayon sa inay mo, nagkalabuan daw kayo ni Tony. Niloko ka ng boyfriend mo. Pinagtaguan. Inakasan niyang dapat niyang panagutan sa'yo. Kaya nagalit ka sa kanya. Kaya ginawa mong lahat para matuto ka ng karunungang itim. Para makaganti kay Tony. Hindi mo ako masisisi. Mga bata pa tayo, kabisado mo na ugali ko. Sa lahat ng ayoko, yung naaapi ako. Hindi dahilan ng pagkaapi mo sa relasyon niyo ni Tony. Para makaganti ka. Para hangarin mong maging isang mangkukulam. Alam ko dapat kong gawin. Mahirap maging kampo ng kadilim. Totoo. Yan ang sinabi. Ang tiniyak sa akin. Nung nilapitan ko mangkukulam. Divina, kapag umamit ka ng karunungang itim, hindi ka magkakaroon ng kalimutan. Dahil mayroon ka makakaharap na mayroon din karunungang itim. Kaya nga dinarikura ko na ang pangkukulam upang magkaroon ako ng payapa pamumuhay. Kaya nga ako umamit sa'yo. Dahil kailanman, hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakapaghihiganti. Nakikita mo nga sa itsura at pananalita mo na kapag tinanggihan ko naman ang pakiusap mo, sigurado lalapit ka rin sa ibang may karunungan itim. Totoo eh. Kung pakangatawanan mo na lang ang pagbibiganti sa tanglabis mo kinungulitan, hindi na kailangan makulang mo siya. Tuturuan na lamang kita, Divina. Tuturuan na lamang kita ng kulang. Malaking halagang binayad ko sa mangkukulam na yon para magkaroon ako ng karunungang itim, Jerry. Hindi ka natatakot na magkaroon ng kalaban na isa ring mangkukulam? Hindi. Dahil makapaghiganti lang ako kay Tony, gagawin ko ang lahat para hindi ako madaig ng sino mang kumakalaban sa aking kapangyarihan. Divina, Gagamitin ko ang ultimatum ng aking karunungang itim para makilala ang kalaban kong mangkukulam. At para makilala ko siya at mapatay. Ngayong nakagawa na ako ng pabilog na guhit sa lupa dito sa likod bahay. Papaloob na ako sa loob ng guhit. Ayan.
nagpapaloob na ako. Para hindi na ako pwedeng pinsalain ng sino mang kukulam sa akin. Uusal na ako ng nararapat na orasyon. Rudas. Inarcheva. Armo. Ngayon, mararamdaman ng sino mang kumakalaban sa akin ang bagsik ng kapangyarihan ko. Mararamdaman niya ang bagsik ng kulang ni Divina. Tata Erning, bakit parang mabubuwalo kayo? Biglang kumirot ang ulo ko sa bel. Kaya pala natabig niyo ang silya. Bakit ka nagbalik? Dinalang ko kayo ng ilang perasong gulay na naani ko sa aming kainin. Hindi ka na sana nagkabala. Nakakahiya naman ho sa inyo. Tinutulungan at ginagamot niyo si Noel. Hindi ko naman hinahanapan ang kabayaran ng tulong na ginagawa ko kay Noel nga bang tunay na pangalan ng kinakasama mo? Oho, bakit niyo naitanong? Para kasing hindi tumatalab sa kanya Ho, ang isinasagawa kong ritual at orasyon. bakit niyo nasabi yan? Hindi ko maramdamang nababalot ng aking kapangyarihan ng pangontra sa kulam ang katawan ng iyong kinakasama kapag nagsagawa ako ng orasyon sa kanyang pangalan. Malaking tulong na ho kay Noel na makilala niya kung sinong kumukulam sa kanya. At para hindi na maulit yung pagpapahirap nun sa kanya. Marunong, tuso ang babaeng kumukulam sa kinakasama mo, Sabel. Hindi ko na siya makilala. Nararamdaman ko pang hindi siya magawang pinsalain dahil may ginagawa siyang depensa laban sa aking kapangyarihan. Daig ho kayo ng kapangyarihan niya? Hindi sa ganun. Batid lamang niya ang dapat niyang gawin sa paglaban sa akin. Kung hindi niyo ho kayang talunin ang kumukulam kay Noel, Hindi ko sinabing hindi ko siya kayang talunin, Sabel. Mahirap lamang siyang kalabanin. may paraan ho ba para makilala ko siya? Meron. Madaling makilala ang isang mangkukulam. Paano? Kapag nakita mong wala siyang ganito, at kapag ang kanyang kaliwang mata ay nakita mong may tila paa ng palaka na nakabaliktad, Sisikapin kong makilala ang mangkukulam na nagpapahirap kay Noel. Sabel, At kapag nakilala ko siya, ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Tataka naman ako sa'yo, Jerry. Oo nga. Ayaw mo makitali sa inuman namin yung mga kapitbahay mo. Pero, panay naman ang tanong mo sa amin tungkol sa kulam. Ikaw ba'y nakulam? Oo nga. Mga kaibigan, Tagay ka muna. hindi ako kinukulam. Yan. Naitanong ko lang sa inyo kung may alam kayong paraan para maalis ang pagiging mangkukulam ng isang tao. Dahil may nabalitaan akong taong ganun na gusto ko matulungan. Wala namang maitulong sa kanya ang isang pare. Ang alam ko, ang makakapag-alis lang ng kapangyarihan ng isang mangkukulam ay gaya rin niyang kampo ng dilim. Oo nga, Jerry boy. Ha? Ganun din ang alam ko eh. Oo. Sino pa nga bang makakadaig sa isang mangkukulam kundi isa ring mangkukulam? Tama. Diba? Pulutan o, ito. Dahil sa impormasyon nyo, Ito. eto, Ano yan? kunin nyo. Ano yan? Pangdagdag sa panginom. Ayos. Okay ba? Ayos ah. Naman oo. Pambira. Divina, hindi ka pa nag-aalmusal ah. Hindi ka pa rin nagtatanghalian na tagahapunan. Hayaan niyo lang ako dito sa likod bahay, Nay. Ayaw mo namang umalis sa loob ng bilog na guhit para makakain ka.
Kapag umalis ako dito, manganganib ang buhay ko. Eh, hindi, dadalhan na lamang kita rito ng pagkain. Huwag na, hindi ako nagugutom. Anak naman, pinahihirapan mo ang sarili mo. Hindi ho. Sinisiguro ko lang na hindi ako madadaig na nung kumakalaban sa aking kapangyarihan. Ay, paano, Divina? Habang buhay ka na lamang bang mamamalagi dyan sa loob ng bilog na guhit? Aalis lang ako dito kapag Kapag ano? kapag napatay ko na ang kalaban ko mangkukulam. Jamila, pupuntahan ko po si Divina sa likod bahay niyo. Huwag na, Jerry. Pero sabi niyo, maghapong walang laman ang kanyang sikmura. Pero ayaw niya maabala sa ginagawa niyang konsentrasyon, ritual at orasyon. Baka naman kapag patuloy siyang nalipasan ng gutom, magkasakit siya. Aalis din daw siya sa bilog na guhit. Kapag napatay na niya ang kalaban niya, mangkukulam. Wala akong kasiguruhan na matatalo ni Divina ang kumakalaban sa kanya. Yun nga ang sabi ko sa kanya eh. Pero ayaw niya makinig sa akin. At malamang hindi ka rin niya pakikinggan. Kaya huwag mo na siyang pagkaabalahang kausapin. Sige ho, Jamila. Hindi ko na pakikiusapan si Divina na kumain. Mabuti pa. Dahil siguradong mapapahiya ka lamang sa kanya. Pero gagawin ko ang alam kong tatapos sa problema niyo sa kanya. Matatapos lamang ang problema at pag-aalala ko kay Divina kapag naalis na sa pagkatao niya ang pagiging mangkukulam. Mangyayari ho yun. Paano? Paghahanap ako ng mangkukulam na makakatulong kay Divina. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Mahina kapag sabi ho sa akin na mahusay kayong albularyo, Tata Erning. Marami na nga rin akong natulungan. At marunong din daw kayong mangkulam. May pakukulam ka sa akin? Wala ho. Pero may kamag-anak ho akong isang mangkukulam. At gusto ko sanang maalis sa pagkatao niya ang pagiging kampo ng dilim. Mahirap mangyari ang gusto mo. Handa ho ako magbayad. Kaya ako naparito sa inyo. Matatanggal lamang ang pagiging kampo ng dilim ng isang mangkukulam kung siya mismo ang may nais na maalis ang kanyang pagiging alagad ng dilim. Divina, etong hapunan mo, oh. Salamat ho, Inay. Pero sana hindi na kayo nag-abala pa. Matitiis ko ba namang pabayaan kang hindi kumain? Hindi naman ako nakaramdam ng gutom. Mula nung pumalob ako sa bilog na guhit dito sa lupa. Ano bang kaugnayan ng bilog na guhit na yan sa hindi mo pagkain? Maring may misteryo dito. Hindi ito pangkaraniwang guhit sa lupa lang. Nagsagawa ho ako dito ng ritual. Divina, gagawin daw ni Jerry ang lahat para maalis sa pagkatao mo ang pagiging mangkukulam. Ay nako. Nag-aaksaya lang ng panahon ng pinsan ko na yun, ay. Dahil hindi ko kailan mananaisin na maalis sa akin pagkatao ang taglay kong karunungang itim. Divina, anak. Desidido na ho ako maging mangkukulam habang buhay. Oh, Noel, dito ka muna sa tricycle, ha? Sige, Isabel. Bantayan mo muna yung mga naani nating gulay. Tatawag ako ng kargador. Ha? Para maihatid ng mga yan sa pwesto ng suki nating buyer. Sabi ko na kasi sa'yo, ako na magdadala ng mga gulay sa tindahan ng bayan natin. Bakit magpapagod ka pa? Marami namang kargador dyan sa palengke. sayang- Ay, sige na. Diyan ka lang sa tricycle, ha? Itong si Isabel, ayaw akong mahirapan. Tony, Ha? ikaw nga. Ano? Hindi ako maaaring magkamali. Humaba ang buhok mo.
Nagkaroon ka ng balbas at bigote. Pero hindi may pagkakailan na ikaw si Tony. Tony, Oo, ang boyfriend ng pinsan kong si Divina. nagkakamali ka, Brad. Ilang beses na tayo nagkausap. Kaya hindi ako pwedeng magkamali. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pamilyar sa akin ang boses mo, Tony. Hindi Tony pangalan ko. Mabuti pala, naisipang dumaan dito sa palengke. Nagkita tayo. Teka, hindi kita kilala eh. At saka ang pangalan ko, Noel. Hindi mo ako kilala? Oo, Ako si Jerry. Tony, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ipinagkakailan mo ang tunay mong pangalan? pwede ba layuan mo ko? Sigurado kong ikaw ang dating boyfriend ng pinsan ko. Bakit hindi mo ako nakikilala, Tony? Bakit? Tony, Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi Tony ang pangalan ko? Ako si Noel. Noel! Noel, anong problema? Mabuti dumating ka, Sabel. Tumawag lang ako ng kargador. May tinatapos lang doon. Susunod na rin yun. Darating na yun. Ito kasing lalaking ito eh. Ha? Sino siya? Hindi ko siya kilala pero iginigay niyang magkakilala kami. Tony raw ang pangalan ko, hindi Noel. At boyfriend daw ako ng pinsan niya. yun ang totoo. Naloloko ka na ba? Teka, ate, huwag kang magalit sa akin. Paano magiging boyfriend ng pinsan mo ang kinakasama ko? Kinakasama mo siya? Oo. Kaya umalis ka na. Huwag mong abalahin ang trabaho namin dito sa palengke. Pero... Kapag hindi ka pa umalis, magkakagulo tayo. Magkakamatayan tayo! Ano ikaw mo, Jerry? Nakita mo ang dating nobyo ni Divina? Oo, Chamila. Kaya naparito ako sa inyo. Saan mo nakita si Tony? Doon po sa palengke. Pero ang ipinagtataka ko, hindi niya ako kilala. At hindi raw Tony ang pangalan niya. Eh, baka naman nagkamali ka. Hindi ho. Sigurado ako si Tony ang nakita ko sa palengke. Ang dating boyfriend ni Divina. Kaya nga ho sinundan ko ang tricycle na sinasakay nila ng kanyang kinakasama. May kinakasama na si Tony? Yun ho ang sabi ng babaeng kasama niya. Na hindi ko naman mapaniwalaan. Bakit? Kasi, guwapo si Tony. At hindi naman maganda yung babaeng nagsasabing kinakasama niya. May edad sa kanya. Malayong malayo ang itsura ng babaeng sa ganda ni Divina. Kaya hindi ka panipaniwala na pumatol si Tony sa kanya. Ganun ba? Oo. Maniwala kayo sa akin, Chamila. Naniniwala ako sa iyo. Salamat ho. Si Divina ang baka hindi maniwala sa iyo. Nasaan po bang pinsan ko? Nasa loob pa rin siya ng bilog na guhit sa likod ng aming bahay. Doon na siya nagpalipas ng magdamag para hindi raw siya magawang pinsalain ng kalaban niya mangkukulam. Pinahihirapan na niya ang sarili niya. Pero alam ko, matatapos din ang paghihirap niya. Paano? Kung papayag si Divina na maisama ko sa makapagpapaalis sa pagkatao niya ang pagiging mangkukulam niya. Alamero ka, Jerry. Paniwala ka sa akin, Divina. Totoo man ang sinasabi mo na may ibang babaeng kinakasama si Tony, hindi dahilan yun para pumayag akong alisin sa magkatao ko pagiging magkukulam. Ano pang saysa ng patuloy kang yumakap sa dilim? Gayong ang dahilan ng pagiging mangkukulam mo. May iba nang kinakasama. Lalo lang niya akong binigyan ng dahilan para magiganti sa kanya. Divina, pakiusap. Sumama ka na sa akin sa tao makakatulong para magbalik sa normal ang buhay mo. Huwag ka nga marunong ka sa akin, Jerry. Pero... Huwag mo akong pakialaman at kontrahin kung ayaw mo madamay sa galit ko kay Tony at kulamin pa kita. Sabel, Ah, bakit nag-aasa ka ng ita? baka kailanganin ko to, Noel. Sa kaingin. Hindi. Ang alam ko, asaro lang ginagamit natin sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim. Inihahanda ko lang to. Sakaling may manggulo sa atin. Sinong manggugulo sa atin? Yung lalaking nakita natin kaninang umaga sa palengke.
Ah, Na nagpipilit na Tony ang pangalan mo at hindi Noel. hindi ko nga siya maintindihan. Huwag mong guloyin ang isip mo sa taong yan. Kung magsalita siya, parang nakatitiyak siya sa kanyang mga sinasabi. Nakadroga siguro yun. Kaya hindi alam ang kanyang sinasabi. Huwag siyang magkakamaling guluhin tayo. At hindi siya sasantuhin itong itak ko. Sino mang magtangkang sumira sa buhay at pagsasama natin, madidisgrasya sa sakin. Para sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Jerry, wala akong matutulong sa'yo. Mayroon ho, Tata Erning. Ayaw ka mong pumayag ng pinsan mo na lumapit sa akin. Hindi ko siya mapakiusapang pumarito. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon sa pagbalik sa akin. Hindi ko matatanggal sa pagkatao ng pinsan mo ang pagiging mangkukulam niya kung ayaw niya. Baka mapaliwanagan at mapakiusapan niyo siya. Mahirap. Subukan ho natin. Kung ikaw na sariling kamag-anak, hindi mo mapakiusapan ang pinsan mo. Baka kung kayo magpaliwanag sa kanya, magbago ang isip niya. Jerry, Pakiusap po, Tata Erning. Kayo na lang yung inaasahan kung maaari makatulong sa pinsan kong si Divina para mapaglinaw ang kanyang nalalabuhang pag-iisip bago siya makagawa ng mga bagay na malamang pagsisihan niya dahil sa kanyang pagiging mangkukulam. Tata Erning, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyo. hindi ko pa natutulungan ang pinsan mo, Jerry. Pinagbigyan niyo ako sa pakiusap ko na isama kayo sa tinitira ng pinsan kong mangkukulam. Susubukin ko lang kung mapapaliwanagan ko siya at mapapakiusapan kung alisin ko sa kanyang pagkatao ang pagiging kampo ng interim para hindi siya makagawa ng anumang malamang na pagsisiya niya, para walang maging biktima ang kanyang pangkukulam at para hindi rin siya mapahamak. Narito na po tayo sa kanila. Dito po tayo sa likod bahay. Bakit sa likod? Bakit? Dito po natin makakausap ang pinsan kong si Divina. Ayun ho siya. Hmm? Napatingin siya sa atin. Umalis kayo rito, Jerry! Divina, gusto ko lang matulungan ni Tata Erning. Isa siya lang Sinabi ko bulan. na umalis kayo dito! Ang papaya mo. May ibinubulong po kayo, Tata Erning. Hindi maaaring magkamali ang pakiramdam ko. Ang sinasabi ni Jerry na pinsan niya, si Divina, siya ang kalaban kong babaeng mangkukulam. Nakakahiya kay Tata Erning. Kahit anong pakiusap ko kay Divina, nagkulong niya siya sa kanilang bahay. At hindi rin siya mapakiusapan ng kanyang ina na pakiharapan ng kasama kong matandang albularyo. Kaya sinakay ko na lamang si Tata Erning sa tricycle para makauwi na sa kanila. Ang dalawang sakay ng tricycle na nagdaan, hindi ako pwede magkamali. Si Tony yun. At ang babaeng kinakasama niya. Ayan. May paparating na tricycle. Para! Susundan ko ang tricycle na Tony. Aalamin ko kung saan sila nakatira. Divina, bakit ngayon ka lang nagbukas ng pinto ng kwarto mo? Nakaalis na sina Jerry at ang matandang kasama niya. Talagang sinadya ko huwag silang pakiharapan, Nay. Ayon sa pinsan mo, matutulungan ka ng kasama niyang albularyo para matanggal sa pagkatao mo ang pagiging mangkukulam. Wala akong maitutulong sa akin ang kaaway ko. Kaaway? O, napakiramdaman ko. Ang matandang kasama ni Jerry
ang kalaban kong mangkukulam. Divina? Anong kailangan nyo, Nay? Anak, hindi ka pa naghahaponan Wala akong ganang kumain. Lamnan mo kahit papaano ang sikmura mo bago ka matulog. Hindi ho ako matutulog. May importante ho akong gagawin. Bakit? Anong gagawin mo? Hindi nyo na kailangan malaman. Huwag nyo akong abalahin. Pero Divina, Napakiramdaman ko na. Nakilala ko na kung sinong kalaban ko mangkukulam. Kaya hindi na ako mangangapa sa pakikipaglaban sa kanya. Nakatatak na sa isip ko ang mukha ng kaaway. Gaya ng napag-aralan ko, gagawin ko ng ultimatum ng aking taglay na kapangyarihan bago pa ako maunahan ng kalaban ko. Ngayon, hawak mo na ang karayom. Ang hindi ko na kailangan itarak sa manikang basahan na replika ng kaaway ko. Iipunin kong galit sa aking isip hanggang sa halos sumabog na sa aking utak ang matinding buhat. At saka ko itutuon ang lahat ng ngit-ngit ko sa matandang mangkukulam na kaaway ko. Kahit na hindi ko siya kaharap, itatarak ko ang hawak kong karayom sa ere para pinsalain siya. Tata Erning? Bakit bigla ho kayong namilipit na hawak ang inyong ulo? Biglang tumilot ang ulo ko. Habang nag-uusap tayo sa balang. Hindi nyo pa nasasagot ang tanong ko. Kaya ako naparito sa inyo. Kilala ko na kung sinong kumukulang sa kinakasama mo. Ha? Pero saka ko na ipaalam sa'yo kung sino ka. Tata Erning? Unahin ko munang depensa ng sarili ko sa kumukulam sa akin. Bago niya ako mapatay sa kulam. Sige ho, umuwi muna ako. Baka kulamin din si Noel ng babaeng may malaking galit sa kanya. Saka na ho ako babalik dito sa inyo. Teka. Hindi ako magpapatay sa kalaban kung mangkukulam. Gagawin ko ng ultimatum ng aking kapangyarihan para labanan siya. Ngayong may hawak na akong karayom, iipunin ko ng galit sa aking isip hanggang sa halos sumabog ng aking utak sa matinding poot. At saka ko itutuon ang lahat ng aking galit sa babae ngayon na nagpapahirap sa akin. At itatarak ko ang karayom sa ere para pinsalain siya. Divina, bakit bigla ka namilipit sa sakit habang hawak ang ulo mo? Huwag ka sana magalit na nagpilit ako pumasok dito sa kwarto mo para makausap ka. Kahit ipinagbilin mo sa iyong ina na hindi ka pwedeng abalahin ng kahit sino. Jerry, hindi ako galit sa'yo. Gusto ko lang namang malaman mo na alam ko na kung saan matatagpuan si Tony. Samahan mo ako. Pupuntahan ko siya. Pero parang nahihirapan ka. Huwag mo ko alalahanin. Kaya ko pa lumakad. Habang nakikipaglaban ako sa kalaban ko, mangkukulam. Gusto ko makaharap si Tony. Para matikman rin ang malulokong yun. Ang bagsik ng aking paghihigante sa pamamagitan ng kulong.
Ano? Gusto mong gumanti sa akin? Oo, Eh, napakalaki ng kasalanan mo sa akin. hindi kita kilala. Hindi kita pinuntahan kung hindi mo ako niloko. Pinapaniwala mo ko na mahal mo. Nangako ko pa na pananagutan mo ano man ang mangyari sa atin. Pero matapos ko ipagkatiwala sa iyong aking sarili, naglaho ka na lamang bigla. Pinagtaguan mo na ako. Tinakasan mo pa ang dapat mong panagutan sa akin. Sa halip na pinakasalan mo ko tulad ng inasaan ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngayon, matitikman mo ang lupit ng aking paghihiganti, Tony. Ang bagsik ng kulam! Teka, ilang beses ko bang sasabihin sa yung hindi doon yung pangalan ko? Papatayin kita! Itak? Oo, hangal! Talagang hinasa ko ito para sa gaya mong gustong sumira sa pagsasama namin ng kinakasama ko. Teka, wag. Lalayas ka o mamamatay ka. May kasama ako na pumasok sa bahay ninyo. Palalayasin ko rin siya. Lumayas ka na! Aray ko, ang Sa braso. susunod na taga ko sa'yo, sisiguruhin kong hindi ka lang madadaplisan sa braso mo. Tatapusin na kita! Wag! Huwag ka nang babalik! Kapag nagbalik ka pa rito, pupugutan na kita ng ulo! Ano, Jerry? Nasa pa ka di bang buhay ng pinsan mong si Divina? Oo, Tata Ernie. Kaya napatakbo ako dito sa inyo. May kailangan kang malaman. Oo. Pakiusap. Sumama kayo sa akin. Ang pinsan mong kumukulam sa akin. Nalalabuhan ho ng pag-iisip si Divina. Kaya puntahan ho natin siya. Bago siya madisgrasya. O siya makadisgrasya. Ang ulo ko. Ganyan nga, Tony. Aray ko. Matapos kong ipunin ang galit sa isip ko Aray. at ituon ko ang lahat ng puot sa'yo, itatara ko ng hawak kong karayom sa ere. Ipatitikim ko na sa'yo ang aking paghihiganti. Mamamatay ka na sa bagsik ng kulam. Ikaw ang mamamatay! Mangkukulam! Oops! Oops! Lagpas ang itak mo! Sa susunod kong pagtaga sa'yo, sisiguruhin kong mapupugutan ka na ng ulo! Hindi mo ako mapapatay! Hibang na babae! Ay! Noel! Nabagot ang ulo ni Noel sa gilid ng mesa! Nang bumalagay ako sa kanya dahil sa pagtulak mo sa akin, mangkukulam ka! Noel! Noel! Diyos ko! Noel! Sino ka? Hindi mo ako nakikilala. Ako si Isabel, ang iyong kinakasama. Hindi kita kilala. At hindi Noel ang pangalan ko. Ako si Tony. Tony, Divina, nakilala mo na ako. hindi maaaring hindi kita makilala, Divina. Dahil ikaw ang kasintahan ko, ang mahal ko. Kaya nga nung minsan dadalaw ko sa'yo, ipaalam ko na sa'yo na pakakasalan kita para panagutan ko ang nangyari sa atin. Pero may humaran sa akin na riding in tandem sa highway na pumalo sa ulo ko. At wala na akong natandaan pa matapos mangyari yun. Hindi! Hindi ka maaaring pakasal sa ibang babae, Noel! Sabi hindi Noel ang pangalan ko. Noel ang ipinangalan ko sa'yo nang matagpuan kita sa highway na walang malay at may sugat sa ulo. Isinakay kita sa tricycle ko para sana dalhin ka sa ospital. Pero habang daan, nagkamalay ka at wala ka nang natandaang anuman. Nagka-amnesia ka dahil sa pagkakapukpok sa ulo mo. Kaya, pinalitaw ko sa yung kinakasama mo ako. Ha? Dahil unang pagkakita ko pa lang sa'yo, natutuwa na kitang mahalin. Kung ganon, wala kang kasalanan sa akin, Tony. Walang dahilan para maggalit at magiganti ako sa'yo. Kahit nagbalik na ang dati mong alaala, Noel, hindi ako papayag na maagaw ka sa akin ng iba! Isabel, babaeng mangkukulam! Itutuloy ko ang pagpatay sa'yo! Pupugutan kita ng ulo!
Tinaramdam ko, Isabel. Darling! Narinig ko ang lahat. Kaya bago mo magawang patayin si Divina, kinulam kita para mabitiwan mo ang kulok. Ha? Kayo ho? Oo, Divina. Ako ang nagligtas sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Dahil pamangkin ko pa lang si Isabel ang may kasalanan. Kaya nagtanim ka ng galit sa iyong nobyo. Kaya kailangan mong maging mangkukulam para maghiganti sa kanya. Divina, Tony, papaliwanag ko sa iyong lahat. Ngayong nalinawan na nating lahat ang katotohanan, itutuwid natin ang dapat ituwid. Divina, walang kasalanan sa iyong nobyo mo. Kaya dapat lamang matuloy ang inyong kasal. At dapat lamang maalis sa iyong pagkatao ang pagiging mangkukulam. Tata Erning, marami pong salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, Bilang. Ginagawa ko lamang ang alam kong basto at makatwiran. Sa tulong nyo, natanggal sa pagkatao ni Divina ang pagiging mangkukulam. Dahil kusang loob na ipinaalis sa akin ang iyong anak. Ang taglay niyang karunungang itim. Ngayong kasal na ho sina Divina at Tony. Magkakaroon na sila ng normal na buhay may asawa. At hindi na sila kailaman guguluhin ni Isabel. Dahil takot na ang pamangkin kong yon nang muli pang matikman ang bagsik ng kulam.